Para kanino ba ang batas na sinasabi nila? Para kanino ba ang batas na nilikha? Ang batas nga ba ay para sa lahat o para lamang sa mga taong maraming pera? Tila ba? Okay, magandang umaga po sa inyong lahat, araw, anumang oras po na mapapanood po ninyo. Ito pong ating programa ngayon. So, magandang araw po sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa ating mga kababayan sa abroad. At maging sa mga kababayan po natin, Luzon, Visayas, Mindanao, na lagi po natin nakakasama. Sa bawat araw po na tayo mayroong mahalagang mag-uusapan dito po sa ating programang Reaction Mo, Berata Ko. Okay, sa araw pong ito ay pag-uusapan po natin, ito pong naging buwelta po ni Congressman Sandro Marcos sa naging pahayag po nitong magkapatid na si Sara Duterte maging si Paulo Duterte na pareho pong mga anak ng Diablo. No? Nito kasi mga nakaraang mga araw, mayroon po kasi ako napanood, mga minamahal ko mga kababayan, na naging reaction po. Abay, hindi na natin maintindihan kung ano ba talagang gusto ng mga hinayupak na ere. Sa totoo lang mga kababayan, kung makapal-kapal pong pagmumukha ni Romualdez, hindi bababa yan eh. Alam niyo bakit siya bumaba? Para po makita ng lahat o masabi ng lahat, para magkaroon ng transparency, umalis po siya sa kanyang upuan. Bumaba siya para maging kapantay po siya ng ilang mga congressman o mambabatas dyan na kasamang inaakusahan. Para hindi masabi ng taong bayan na ginagamit niya ang kanyang pagiging House Speaker para lamang depensahan ang kanyang sarili, bumaba siya. So, ang nangyayari kasi, bumaba na't lahat-lahat. Sa totoo lang mga kababayan, kung maalala ninyo si Pantaleon, noong mga panahon niya, lahat ng kabulastugan ginawa na pero ayaw talagang bumaba. Hindi lang yun, meron pang isa dyan. Na bagamat na alam na ang kanyang katiwalian pag nanakaw, kita nyo naman, ang kapal pa ng mukha na magsalita samantalang hindi pa nga niya masagot kung sino talaga si Mary Grace Piatos. Yung isa naman, ang galing-galing magsalita tungkol sa flood control project. Pero yung 51 billion na binigay sa kanya, ang tanong, nasaan na? Okay, para maintindihan po natin, mga minamahal kong mga kababayan, pakinggan muna natin, ito pong naging pahayag ni Surimao, no? Ito. Ng speaker dyan, ay para lang yan, masabi ng mga tao na meron silang ginawa sa House of Representatives. Totoo naman eh. At least sila may ginawa in panahon ng tatay mo, sa lahat ng mga katiwalian ng tatay mo, sa lahat ng katiwalian ng mga kalyado ng tatay mo, may ginawa ba ang House of Representatives? Pumalakpak lang ng pumalakpak. Di ba? Kahit mali na. Kitang-kita mo talaga kung ano ang habol nito ni Sara Duterte, kung anong pakay nila. Di ba? Bumaba na't lahat-lahat. O sige, mamaya babanatan natin tong mga tolongges na do. Reklamo at sa galit ng mga tao. Bakit Sara sa'yo wala bang galit ng taong bayan? Baka nakalimutan mo. Milyon-milyong mga tao ang nagwelga ng mga panahon na gustong-gusto kong ipa-impeach. Galing-galing magsalita. Mahirap na lang talaga. Mahirap sabihin na tolongges to eh. Mahirap sabihin talaga na Kasi di naman talaga tolongges to, sa totoo lang, buang na puto. Pero ang totoo niyan ay sila lang din yan. Grupo lang din yan ni Martin Romualdez, ni Sandro Marcos, of course. Syempre, papunta na rin yan kay BBM. So yung... bakit? Sino ba gusto mong pumalit?
Yung mga kalyado mo, si Gloria Macapagal Arroyo na pinakulong dahil sa kasong plunder. Sinong gusto mo? Si Pantaleon. Na kung saan binuking nung anak niya na mismong anak niya na nagsabi na bilyon-bilyon, daan-daang bilyon ang ninakaw ni Pantaleon para lamang ibigay doon sa kanyang girlfriend. Kanino gusto mo ibigay, Sara, yung katungkulan bilang House Speaker sa kapatid mong Mongoloid na katulad mo? Ang kapal naman ng pagmumukha mo. Sige, payag kami, pero sabihin niya muna kung saan niya dinala yung 51 billion. Bakit hanggang ngayon lumulubog pa rin sa baha yung Davao? Ito na, dumako tayo diretso, mga kababayan. Dito po sa naging pahayag po o naging balita po sa isang kilalang TV network. Tinawag na cover-up ni Davao City Representative Paulo Duterte ang pagpalit ng liderato sa Kamara. Cover-up Alegasyon daw. niya, pinili si bagong House Speaker Faustino D. III ng anak ng Pangulo at kapartido nitong si Congressman Sandro Marcos. Ang sagot ng mga leader ng Kamara sa pagtutok ni Jonathan Andal. Galing sa Solid North at kilalang malapit na kaibigan ng pamilya Marcos ang bagong speaker ng Kamara na si 6th District Congressman Faustino Boji D. III. Uupo siya sa gitna ng kontrobersya ng mga maanumalyang flood control projects na bumabalot sa buong gobyerno lalo't may mga kongresistang napangalanan sa mga investigasyon. Our duty is not to protect each other. Our duty is to protect the Filipino people. Ayun naman Kasama pala ni eh. Pangulong Bongbong Marcos si D sa Partido Federal ng Pilipinas. Noong 2022 elections, todo suporta si D sa unit team ni Marcos at Vice President Sara Duterte. Sabi ng mga leader ng Kamara, mga leader ng iba't ibang partido na kasama sa mayorya ang pumili kay D. Hindi lang naman daw si D ang pinagpilian. Nasa listahan daw si Navotas Congressman Toby Tiangco na nagsabing ayaw niyang maging speaker. Pati na si Bacolod Congressman Albi Benitez na nagparaya raw para kay Congressman D. It's a game of numbers, the magic number being 158. Kinausap at tinanong po namin ang mga party leaders kung sino sa tingin nila ang pwede maging speaker kapalit ni Speaker Martin Romualdez. At ang pangalan na lumabas lagi ay ang pangalan po ni Congressman Boji D. It was vetted by the party leaders, and outside from that, I can no longer say if there are any others who influenced the selection of Representative Boji D. Ang bagong speaker ng Kamara ay galing sa political clan ng mga D sa Isabela. Dalawang anak ni Speaker D ang nasa politika. Si Ino, mayor ng Etiague, si Kiko, vice governor ng Isabela. Dalawang pamangkin naman niya ay kasama niya sa Kamara na kinatawan ng ibang distrito sa Isabela. 3 dekadang hawak ng pamilya D ang Kapitolyo ng Isabela bago ito naagaw ni Grace Padaka noong 2004 pero nabawi ulit ni D noong 2010. Halos 5 dekada naman nang namumuno ang pamilya D sa bayan ng Kawayan. Naging kinatawan siya ng 3rd District ng Isabela mula 2001 hanggang 2010. Naging gobernador at vice-gobernador din siya ng Isabela. Taong 2025 nang magbalik Kamara si D. Ang pagkakahalal kay D ay kasunod ng pagbibitiw ni dating House Speaker Martin Romualdez na pinsan ni Pangulong Bongbong Marcos. At ang sabi ni House Majority Leader at Presidential son Congressman Sandro Marcos, nagsabi mismo si Romualdez sa Pangulo ng desisyon niyang mag-resign at nirespeto naman daw ito ng Presidente. It was one of respect dahil nakita niya that he was doing it to save the institution and to give way for the independent body to have a fair and thorough investigation. Maging si Romualdez daw ay nanghingi ng suporta para kay D. Magkasama rin silang dalawa sa pinatawag na meeting ng lakas bago ang plenary session. Pero ang tawag ni Davao City Congressman Paulo Duterte sa nangyaring palitan ng liderato ay cover-up o takipan. Sabi niya ang anak ng Pangulo na si Majority Floor Leader Sandro Marcos ang pumili kay D na kaalyado rin nila. Hirit pa niya kay Pangulong Marcos kung seryoso ito na labanan ng korupsyon, bakit hindi raw agad kasuhan ng mga tiwaling mambabatas? Baka style niya yun nung anak siya ng Pangulo, pero I can assure you that we are consultative with all the party leaders. Pwede mo silang tanungin. We met for plenty of weeks. Kung nagpakita sana si Kong Pulong dito sa trabaho at sa session, baka makikita din niya. But I'm sure he's busy looking for the 51 billion that was spent in his district. Sinusubukan pa namin makuha si Kong Ayun, sapul siya. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Minsan lang pong magsalita o magingay, ito pong si Sandro Marcos. Itong mga Marcos, hindi sila masyadong maingay.
Hindi kagaya ng magkapatid na ito na mga T-Rex yung pagmumuka na kung titignan mo, ang lalaki ng panga. Eh, sabi ni Sandro, baka gawain niya yun ang panahon ng tatay niya. Ang bigat doon. Eh, talaga naman gawain nila yun eh. Sa totoo lang, yung mga congressman doon, kahit ayaw pumalakpak, kailangan pumalakpak ka dahil pag di ka pumalakpak, patay ka. Kaya yung mga congressman yun, kahit hindi gusto yung ginagawa ng administrasyon, palakpak na lang. Kasi pag nakita nilang hindi ka sang-ayon, alam na, hindi gagamitin ni Duterte yung kanyang kunyaring war on drugs, bigla ka na lang mapapasama doon sa listahan na kahit bigla ka namang kinalaman. Diba? Oh. So, alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, ako po'y natatawa na lamang po sa, kumbaga, dito po sa naging pahayag ho ng magkapatid na ito daw pagpapalit sa bagong speaker ay si Sandro Marcos daw ang pumili. O sige, pagpalagay na natin si Sandro Marcos ang pumili. Ipalit natin yung sitwasyon. Si Paulo Duterte, si Sara Duterte ang anak ni PBBM. Sinong pipiliin kaya nila? Kaalyado nila o hindi? Ha? Ginawa ba nila yon nung panahon ng tatay niya na ang pinili nila para maging House Speaker ay hindi kaalyado ng tatay niya? Oh, may alam ba kayo na naging House Speaker nung panahon ng tatay niya na hindi nila kaalyado? Alam niyo mga minamal kong mga kababayan, ginagawa na lamang po tayong tolongges. Ha? Ginagawa na lang po tayong tolongges, ginagawa na lang po tayong tanga, ha? Ginagawa na lang po tayong mga engot ng mga taong ito o ng magkapatid na ito. Eh kung sila din doon sa posisyon na yun sino pipiliin nila? Diba? Oh, tas sasabi-sabi si na, cover up ba? Para namang wala tayong alam tungkol sa tatay niya, ng panahon ng tatay niya, tungkol sa mga cover up. Ha? Oh. Diba? Kaya ang tanong, ito siyempre tatanong nyo sa akin, ano-ano bang mga cover up ang nangyari noong mga panahon ng tatay niya? Ha? Oh, gusto nyong malaman mga minamahal ko mga kababayan? Ha? Marami tayong alam. Baka kasi iniisip kasi na ng iba sa atin dyan ay walang cover up ng mga panahon ni Rodrigo Roa Duterte. Naku po, Diyos ko, napakadami pong cover up na nangyari noon mga minamahal kong mga kababayan. So ito, bibigyan ko lang po kayo ng ilan sa mga naging cover up po o nangyaring cover up ng mga panahon po na mga Duterte pa ang humahawak po sa ating bansa, mga minamahal ko mga kababayan. Kung maaalala nyo po, yung tungkol po sa drug raid sa Davao de Oro, na kung saan po ay nagkaroon umano ng cover up sa naganap na 1.5 million drug raid sa isang beach resort sa Mabini, Davao de Oro, kung saan binayaran umanong o pinabayaan umanong makatakas ang dating information officer ni Davao City Mayor Sara Duterte na si Jeffrey Tupas at iba pang mga bisita. Diba? Naalala niyo yun? Yung nangyari doon sa Davao de Oro na kung saan yung yung information officer ni Davao City Mayor Sara Duterte ay pinatakas niya. Ibig sabihin, kahit nandoon na yung mga pulis, yung mga FBI, pinatakas. Kasi, masisira sila. Kasi sabi nila, malinis daw sa droga ang Davao. Diba? Pag nahuli yun, tapos sila. Diba? O ano pa? Yung tungkol po sa 1 billion tapioca shabu cover up sa BOC. Naalala niyo yun? Yung tapioca shabu cover up. So,
Hindi umano pinalampas ni Pangulong Rodrigo Duterte, itong balita, ang mga opisyal ng Bureau of Customs o BOC na sangkot sa katiwalian, lalo na sa operasyon ng illegal na droga at rice smuggling kaugnay na 1 billion tapioca shabu cover up sa Bucor. Pero ano nangyari? Naalala niyo yun? Nung nalaman po na positibo talagang may kinalaman yung itinalaga niya doon, ano nangyari? Inilipat lang po niya sa Bucor. Umalala ninyo. Hindi po yun natanggal. Imbis na pananagutin niya, imbestigahan niya, katulad ng ginawa ng ating Pangulo ngayon, dito po kay Bunuan, sa kanya iba. Ipinremote pa. Hindi ba pagko-cover up yun? Na inalis mo lang sa kanyang pwesto dun sa kabila, inilagay mo naman dito sa kabila. O, kaya dito malaking sampal to sa magkapatid na Duterte na ginagago lang ang mga Pilipino. Na para silang nagkikwento na para bagang wala tayong alam. Diba? O. Ito naman. Naalala nyo yun patungkol dun sa pananahimik ng mainstream media? Na panahon ni Duterte? Pinuna ng ilang Pilipino ang pananahimik umano ng mainstream media sa mga issue ng bansa tulad ng korupsyon, banta sa national security. Kasi ng mga panahon na yon, nagtataka yung mga media, nagtataka yung mga Pilipino, laganap ang korupsyon. Pero bakit hindi binabalita? Alam niyo kung bakit? Lahat ng TV station na may koneksyon, lahat ng TV, lahat ng mga reporter, bayad. Para lamang sabihin na malinis ang administrasyon. Yun ang matinding cover up, mga minamahal ko mga kababayan. Kasi ayon dito, nagtaka ang mga Pilipino dahil sa pananahimik umano ng mainstream media. Di ba? Sa mga issue ng bansa tulad ng korupsyon, banta sa national security. Kung maalala ninyo, grabing ginagawa ng media ng mga Chinese doon sa West Philippine Sea sa ating mga kababayan. Pero hindi inilalabas dahil sa takot na rin dahil may banta sila na natatanggap mula sa administrasyon. Yun ang matindi, bardagulan talaga yun. Hindi sila pwede maglabas ng pag hindi inutos ng Yun ang matinding pangyayari para lang po malaman ng lahat, 'di ba? Kaya po nagtataka sila kasi kitang-kita pumapasok na yung mga Chinese nang walang mga papeles. Pumapasok na yung libu-libong mga Chino na walang mga papeles para magtrabaho kuno sa Pogo. Hindi katulad ngayon, napaka-stricto, hindi sila basta-basta makakapasok kung wala silang sapat na papel. Pero nagtaka ang mga Pilipino, bakit ganun? Parang may nagko-cover up. Maging sa banta ng national security at iba pa na bunga umano ng pang-aabuso sa kapangyarihan ng kasalukuyang administrasyon. Yung administrasyon na yon, yung pong tinutukoy po doon, yung administrasyon po ni Rodrigo Roa Duterte. Diba? Tapos ipapahid nila sa ating Pangulo ngayon. Ikwento nyo yan, Sara Duterte at Paulo Duterte sa mga walang alam. Pero sa mga taong kilala kayo, pati yung kulay ng buto nyo, matulog na lang kayo. Dahil siguradong may maisasagot kami sa inyo. Naalala nyo yung tungkol doon sa Davao Dead Squad? Naalala niyo yung issue tungkol sa Davao Dead Squad? May mga aligasyon na ang opisina ni Duterte ay nagpadali sa paglikha ng Davao Dead Squad, isang grupo ng mga vigilante na responsable umano sa pagpatay ng mahigit 1,400 PT criminals at street children sa Davao sa pagitan ng 1998 at 2015. Ayun pa lang Anong ginawa nila? Cover up. Sabi ni Bato, Pexman, hindi ako kasama dyan. Malas lang nila dahil nakalimutan ni Duterte na nagsalita pala si Bato.
Ano yung sabi ni Bato? Ayan. Yan yung sa harapan nyo. Si De La Rosa. Membro yan. Diba? Tapos ang galing-galing ni Sara Duterte, akala, diba? Galit na galit daw ang taong bayan. Dahil daw sa galit ng taong bayan kay Romualdez, kaya yan, ang style nila, cover up lang yan para sa kanila, magkapatid. Ha? Sila-sila lang din daw yan. Bakit sino bang gusto ni Sara Duterte na ipalit? Yung kapatid niyang Mongoloid na may hindi masagot kung nasaan yung 51 billion? Yan ang gusto niyang maging speaker para kontrolado nila ang buong bansa para nang sa ganun hindi siya makapanagot? Gunggong ka pala eh. Laki-laki ng panga mo. Huwag ka nang mag-makeup. Kahit anong pag-makeup mo, demonyo ka pa rin. Diba? May nalalaman pa silang ko eh. Di tinira sila ngayon ni Sandro Marcos. O baka gawain ngayon ang panahon ng tatay niya. Tapos salita ng salita. Yun naman pala, wala naman palagi sa kamera. Ay di pareho lang sila ng kapatid niya. Si Sara, salita ng salita, paninira ng paninira. Wala namang ginagawa, puro lang abroad. Samantalang yung sinisiraan niya, ayun. Yung sarili, halos hindi na maasikaso para lamang maasikaso, malaman, mapagsilbihan ng taong bayan. Ito yung sinasabi natin, yung style ng mga Duterte na, style talaga ng tatay nila. Tatay na rin nila may sabi. Sanay na sanay ako manira. Sanay na sanay akong gumawa ng istorya. Sanay na sanay akong lumikha, maggawa ng mga istorya para masira ang kalaban ko. Inamin ni Duterte yun. Ay hindi na tayo magtataka kung bakit ganun din ang estilo ng kanyang mga anak na sinusundan ng kanyang mga anak dahil dyan siya tumagal sa politika, sa paninira para lamang siya ang manatili na nasa posisyon. Ngayon, papayag ba kayo na lagi na lang ganun? Tingnan yung Davao, tagal-tagal na nila. Niloloko lang nila yung mga taga Davao. Hanggang ngayon, lumalangoy pa rin yung mga taga Davao. Hindi naman natin sinasabing lahat ng area sa Davao lumulubog. Diba? Hindi naman natin sinasabing ganun. Diba? Pasensya na po. Ganito yung pagkatayo po ay wala sa programa yan. Laging ganun yan. Daming tumatawag. So, nakikipag-usap. So, ganun pa man, mga minamahal ko mga kababayan, siguro, wala nang pakialam dito itong magkapatid na ito. Gawin nyo na lang yung trabaho ninyo kaysa silip kayo na silip. Si Sara, imbis na mag-abroad na mag-abroad, at papagin yung pag-a-abroad, pagdalaw dun sa tatay niya malapit naman na mamatay, maganda siguro, magtrabaho naman na siya. Kasi mas importante naman siguro, alam naman siguro niya, kaya siya naging vice presidente, para makatulong sa Pangulo. Hindi yung manira sa Pangulo. Ito naman si Paulo Duterte, pagka wala kang trabaho naman masyado dyan, wag kang bilang ng pera dyan. Ang inaasikaso kasi ni Duterte, nito ni Paulo Duterte, cover up yung mga kayamanan niya, itago. Kaya hindi pumupunta doon sa kamera. Imbis na pumunta sa kamera, makiisa doon, makipag-usap doon para malaman nyo kung anong tunay na nangyayari. Hindi naninira. Naninira ka ng naninira, parang sinasabi nyo na hindi kayo mas higit na sira. Para kayo naninira sa isang taong malapit ng maloko, samantalang kayo naman talagang loko-loko. Diba? So, galing ni Sandro Marcos, napabilib niya ako sa kanyang naging mensahe. Talagang dapat turuan niya paminsan-minsan. Tama yung sinabi niya na baka talagang gawain ng magkapatid na Sa totoo lang, ginamit pa nga nila kapangyarihan ng tatay nila. Diba? Kung tutusin, positive na sinasabi na nga ni Guban na ang promotor kaya nakakapasok yung mga malalamat tuli-tulinadang shabu dyan sa Bucor. Ngayon, sa customs dahil sa protektado ni Michael niya, protektado ni Paulo Duterte at ng kanyang bayaw na si Mans Castro. Mans Carpio pala, di ba? Kaya alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, magaling lang po talaga magsalita itong mga akala nila yung estilo nila doon sa Davao, madadala nila sa pang-national, hindi po yan mangyayari. Kaya sa mga kababayan natin, buksan po ninyo yung mga isipan, huwag kayong manatiling mga tanga o mga bobo. Pahintulutan ninyo na minsan sa buhay ninyo maging matalino kayo. Maging wais kayo. Huwag niyong pahintulutan na kayo ay mailagay lamang sa bulsa
ng kung sino-sino mga politiko dyan. Manindigan kayo base sa katotohanan na nakikita ninyo. Diba? So muli po, tulad po ng sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.